IFM. Magandang gabi mga idol. Pakitawag na lang ako sa pangalang JM. Alam ko na hindi na bago itong kwentong ibabahagi ko sa inyo. Pero kahit ganoon, sana hayaan niyo pa rin akong makapagkwento. Sigurado kasi ako na marami ang makakarelate sa akin. Hindi lang sa buhay pag-ibig, kundi sa pagmamahal sa pamilya. Hindi ako mahihiyang sabihin na makalola talaga ako. Bata pa lang sobrang close na ako kay Lola Aura o Lola Au. Lahat ng desisyon na ginagawa ko, hinihingi ko ang opinion niya. Kaya nung sabihin niyang gusto niya si Mariel na maging girlfriend ko, mas lalo ako naging masaya. In fact, itinuring din niya itong parang isang tunay na apo. Kaya ganoon na lang kahirap sa amin ni Mariel nang unti-unting mawala ang pagmamahal namin sa isa't isa. Hindi namin magawang maghiwalay dahil una naming naisip ay si Lola Au. Kaya wala kaming naging choice kundi magkunwaring okay pa kami kahit hindi na talaga. Nakakantok naman. Alis muna ako. Oh, saan ka naman pupunta? Makikipagkita lang ako kina Leia. Kay Leia ba talaga, ha? Huwag mo akong simulan, JM, ha? Nasa kwarto lang si Lola Au. Mahiya ka sa lola mo. Ayun na nga eh. Alam mong nandito si Lola, aalis ka pa. Kaya nga nagstay siya dito dahil gusto kanyang makasama tapos aalis ka. Makisama ka naman. Pumayag kang magkunwari na okay pa tayo kapag nandyan pa siya, di ba? Kaya please lang, umayos ka. Ay, Lola, bakit ka naman bumangon? Sana tinawag niya po ako. Ito namang batang to. May sakit lang ako sa puso. Hindi pa naman ako lumpo. Lola naman, kahit na. Baka mapano ka pa eh. Teka, dito ka na maupo. Sige. Dahan-dahan. Ayan. Anong ulam natin? Sa amin po isda. Sa inyo po nilagang gulay. Oh, nilaga na naman. Wala na bang iba? Lola, para sa kalusugan niyo po yan. Wag nang makulit ha. Kailangan magpagaling. Kayong dalawa talaga. Mamamatay na nga lang ako. Hindi niyo pa pagbigyan yung gusto ko. Wala. Ano ba? Huwag kang magsasabi ng ganyan. Ayaw ko makakarinig sa inyo ng ganyan, ha? Alam ko na. Para mas gumaan pa ang pakiramdam ko, may pwede kayong gawin. Ano po yun, Lola? Apo sa tuhod. Bigyan niyo ako para may malaro-laro naman ako. Ay, nako, Lola. Kayo naman, oh. Bakit? Anong masama sa hiling ko? Sige po, mamayang gabi. Umpisa na namin ni Mariel ang paggawa. Sisiguraduhin kong sasakto yun para magkaapo ka na. Ayun. Ganyan dapat, iho. Bata ka pa. Malakas. Kayang-kaya mo na yan. Si Lola talaga. Mahal magkaanak ngayon, La. Hindi pa kaya ng budget namin. Ay, sus. Huwag niyong isipin ng pera. Parehas naman kayo may trabaho. Kayang-kaya niyo na yan. Ay, teka. Naiihi ako. Sige. La, tutulungan na po kita. Huwag na. Kaya ko ang sarili ko. Diyan ka na muna, ha? Diyan na muna kayo. Bakit kailangan mong sakyan yung sinasabi ni Lola? Mas lalong tataas ang pag-asa niyan. Anong gusto mong gawin ko? Kontrahin ko? Di naisip niya na hindi tayo okay. Kahit na. Sana tinawanan mo na lang. Palibhasa kasi naaaliw ka sa mga nangyayari. Kapag umukay-okay na si Lola Au, magsasabi na tayo ng totoo sa kanya. Hindi ko na ito kinakaya. So akala mo ikaw lang nahihirapan? Ako din naman na.
Mas nahihirapan ako kasi lola ko yun. Kung mas naging mabuti kang partner sa akin, edi sana okay pa tayo ngayon. Wala akong kasalanan sa'yo. Ginawa ko ang lahat ng gusto mo. Pero ikaw tong nawala na lang ng gana sa hindi ko malamang dahilan. Pero baka may dahilan nga. Ayaw mo lang aminin. So anong sinasabi mo? Na may lalaki ako? Oy, ikaw nag-iisip niya na hindi ako. Iba na talaga kapag tumatanda. Ayos lang ba kayong dalawa? Opo, Lola. Tara, kain na po tayo. La, alis po muna ako ha. May pupuntahan lang ako saglit. Sige, apo. Mag-iingat ka, ha? Salamat po. JM, sigurado ka bang ayos lang talaga kayo ni Mariel? Oo naman po, Lola. Huwag niyo po kaming isipin. Ayos na ayos po kami. Nanatili kaming magkasama ni Mariel sa isang bahay. Kahit na alam naming maling gawin yon. Nung huling beses kasi naming maghiwalay na talaga, sobra nag-alala si Lola Au. To the point na tumaas pa ang presyo nito. Kaya sabi namin, kailangan talaga namin magkunwari. Pagplastikan para sa kapakanan ni Lola. Yes, ito na ang inihaw na bangus at itlog na maalat na may kamatis. Ay, ang sarap naman yan, apo. Lalo na yung itlog na maalat. Paborito ko yan. Lola, nako Lola Au. Hindi po kayo pwede dito. Maalat ito eh. Baka magka-UTI na naman po kayo niyan. Itong bangus na lang po. Oo nga, ma. Alalahanin mo. Marami nang bawal sa'yo. Oo, alam ko. Hindi nyo na kailangan ipaulit-ulit sa akin. Mga kontrabida talaga kayo mag-ama. Ganun talaga, ma. Syempre, iniisip lang namin ang kalusugan mo. Anak, pakilagyan mo nga ng toyo at sili to at saka kalamansi. Tay, meron na po yan. Iabot ko na lang sa inyo. Ito po. Ay, natapon. Ay, nako, apo. Ay, punasa mo agad yan ng tissue. Ay, Rex, abutan mo nga siya ng tissue. Ayan o, yun nasa gilid Saan mo. ba dito? JM mo. Ayaw matanggal eh. Baka magmantsa to. Kaya mo na. Gamitan mo na lang yan ng Pride detergent para di lang puti. Kisla puti pa yan. Ay, bahala na nga. Kain na lang po tayo. Nga pala, anak. Nasaan na si Mariel? Bakit wala dito? Ayun po. Busy po tayo eh. Busy. Alam naman niyang kada katapusan ng buwan nandito kayong dalawa. Bigla pong pinapasok sa office kanina. Tawagan mo na lang, apo, at pahabulin mo siya dito. Wag na lang la. Hayaan nyo na lang po si Mariel. Panigurado, pagod po yun sa trabaho. Hindi pwede yun. Dapat nandito siya. Namimiss ko na yung batang yun. Sabihin mo gusto ko siyang makita. Sige po. Tatawagan ko na siya. Labas lang po ako Sana lang sagutin niya. Bakit? Nasa bahay ka na ba? Oo. Bakit? Pinapupunta ka dito ni Lola eh. Kanina ka pa hinahanap eh. Takot na ako, JM. Saka hindi ko kayang magsinungaling kay Lola Au kapag nagtanong siya kung kumusta na tayong dalawa. Alam mo naman yan, di ba? Siguradong magtatanong kung kailan tayo magpapakasal. Hindi yan. Ako nang bahala doon. Basta pumunta ka na lang dito. Takot nga ako sa trabaho tapos pipilitin mo pa akong pumunta dyan. Gusto ko magpahinga ng maayos, JM. Ikaw na lang magdahilan para sa akin. Hindi nga kasi pwede.
gusto ni Lola na pumunta ka dito. As in ngayon na. Wala ka namang ibang gagawin, di ba? Hindi ka nga pagpapawisan dito eh. Pumunta ka na lang kasi. Tapos ano? Magkukunwaring sweet tayo? Huwag na lang. Di ba expert ka naman dyan? Ano gusto mong palabasin? Wala. Basta pumunta ka na lang dito. Si Lola Au ang nag-request. Pagbigyan mo na lang, sige na. Salamat ka, mahal ko si Lola Au. Dahil kung hindi, hahayaan lang kita dyan. Sige na, magbibihis na ako. Okay, sige na. Bilisan mo. Oo na, ito na. Kulit. Sige na, bye. Iho, anong sabi? Papunta na daw siya la. Mabuti naman kung ganun. Oh, siya, halika. Kumain na tayo. Sige po. Aminin ko mga idol na kahit papano, mahal ko pa rin naman si Mariel. Deep inside, gusto ko pa rin ayusin ang relasyon namin. Pero paano ko naman gagawin yon kung nararamdaman kong siya na mismo ang gustong bumitaw? Ang makawala sa akin, na hindi lang niya magawa dahil ayaw niyang may masaktan. La, nandito na po ako. Apo, nandito ako. La, mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Nasa si Karen. Bakit ikaw lang nandito sa bahay? Inutusan ko lang mamalengke. Ang sabi ko, parating ka rin naman, kaya ayos lang na iwan niya ako mag-isa. Ano ka ba, Lola? Hindi pwede yun. Dapat parati kang may kasama dito. Lalo na ngayon, may sakit ka. Pasensya ka na, Apo, kung pati ikaw na istorbo ko, ha? Wala po yun. Ayos lang po yun, La. Dala ko naman po yung laptop ko, kaya makakapagtrabaho pa rin ako kahit nandito po ako sa inyo. Mabuti naman kung ganun. Si Mariel, anong oras susunod dito sa bahay? Ay, yun po ang hindi ko alam. Sa pagkakaalam ko po, busy kasi yun sa trabaho niya eh. Pero ang sabi niya, susunod daw po siya dito. Ganun ba? Mabuti naman. Ilang taon na nga kayong magkasama ni Mariel? Kailan mo ba papakasalan? Aba, Apo, hindi na ako bumabata. Ilang taon na lang ang buhay ko. Bigyan niyo na ako ng apo sa tuhod. Si Lola talaga, oh. Para namang ganong kadali magpakasal at bumuo ng bata. Ano ba? Ay, aba, kayang-kaya niyo yan ni Mariel. Bakit ba kasi ang tagal? Ano pa bang hinihintay niyo? Magkaroon na milagro. Tamang oras, La. Yun po. Ay, kung maghihintayan kayong dalawa, ay nako, walang mangyayari sa inyo. Mahal mo naman, di ba? Kaya mo naman siyang panindigan. Pakasalan mo na. Bago pa mawala sa'yo at magsisi ka sa bandang huli. Pag-iisipan ko po, La. Iho, umamin ka nga sa akin. May problema ba kayo ni Mariel? Lola naman. Wala po. Busy lang po talaga siya. Sigurado ka? Baka naman nagsisinungaling ka na lang sa akin ngayon. Hindi po. Kilala niyo naman po ako, La. Hindi ko kayang magsinungaling sa inyo. Ano ba kayo, La? Bakit parang hindi naman yata ako makumbinsi dyan sa sinasabi mo? La, okay lang kami ni Mariel. O siya. Kung totoo man yan mabuti naman kung gano'n. Pero La, anong gagawin mo kapag nalaman mong maghihiwalay na kami ni Mariel? Anong maghihiwalay? La. Tanong lang po yun, tanong lang. Hindi ako papayag. Hindi ka papayag? Oo, kukontrahin ko yung paghihiwalay nyo. Kahit sabihin naming, hindi na namin mahal ang isa't isa? Iho, kapag minahal mo ang isang tao,
kahit anong mangyari, kahit ilang tao na dumating sa buhay mo, hindi mawawala ang pagmamahal mo sa kanya. Talaga po? At posible po ba yun? Oo naman. Kaya hindi ako naniniwala sa mga bagay na yan. Hanggat kayang ayusin, ayusin na dapat. At isa pa, naniniwala naman akong hindi ganun ang mangyayari sa inyo ni Mariel. Kasi nakita ko na noon pa na mahal niyo ang isa't isa. Kaya iho, kung may pinagdadaanan man kayo ayusin niyo na. Ako ang una at ang magiging pinakamalungkot kapag naghiwalay kayo. Baka atakihin pa ako sa puso kapag nangyari yun. Alam mo naman na mahal ko kayong dalawa. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po kami maghihiwalay ni Mariel, okay? Ay, oo nga pala. Teka, may gusto akong ibigay sa'yo. Nandyan, sa aparador ko, buksan mo. Okay po, opo. Sige po. Kunin mo yung isang maliit na kahon dyan. Ayun. Ito po bala? Nasa ibabang gilid. Ito. Oo, Ito po. Yan nga. Bigay mo sa akin yan. Ito po. Nakikita mo tong singsing. Iho, ito ang ibinigay sa akin ng lolo mo nung inaya niya akong magpakasal. Ito. Gusto kong ito ang ibigay mo kay Mariel kapag inaya mo na siya. Po? Sige na, kunin mo na. Hindi na ibigay yan sa mama mo kasi nalaman ko na lang bigla magpapakasal sila. Kaya sa'yo ko na lang ibibigay. Pero... Huwag ka nang tumanggi. Ibigay mo yan kay Mariel. Para tumagal din ang pagsasama niyo tulad ng pagsasama namin ng lolo mo. Naintindihan mo ba? Sige po. Sige po, La. Ako po ang bahala dito. Alam ko, mali ang ginagawa namin na pagpapaasa kay Lola Au na okay pa kami ni Mariel. Pero wala naman akong ibang magawa kundi yun lang. Sa totoo lang, maski ako, nahihirapan na rin. Hindi madali magkunwari na okay pa kayo kahit na hindi na talaga. Ilang beses na naming tinangka magsabi ni Mariel ng totoo kay Lola Au. Pero parang parehas yata kaming hindi siya kayang saktan. Kaya kahit mahirap, sige lang, tinutuloy lang namin. Habang naghihintay ng tamang pagkakataong magpakatotoo. Anong ginagawa mo dyan? Hinihintay mo ba akong umuwi? Panay ang text at tawag ko sa'yo pero hindi mo naman ako sinasagot. Saan ka ba galing? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Birthday party ni Andrea. Alangan namang hindi ako pumunta. At isa pa, dapat ba sasagutin ko bawat tawag at text mo? Nag-aalala lang ako dahil baka napano ka na. Alam mo ba kung anong oras na? Mag-aalauna na ng madaling araw. Pwede ba, JM? Huwag mo akong simulan. Pagod ako. Yan lang ang sasabihin mo sa akin? Ha? Kanina pa ako hintay sa'yo dito. Aba, sinabi ko bang maghintay ka? Ay malamang hihintayin kita. Nag-aalala ako sa'yo paano kung may nangyari na pala sa'yo sa labas? Ha? Ano man lang yung sabihin mo sa akin kung nasan ka o pauwi ka na ba? Isang oras bang gugugulin mo para mag-type, ha? Hindi naman, di ba? Bahala ka nga dyan. Hoy, sandali nga. Huwag mo akong tatalikuran kapag kinakausap kita, ha? Aray, JM! Nasasaktan ako! Bitiwan mo nga ako! Umamin ka nga. Hindi birthday party ang pinuntahan mo, no? Siguro, may iba ka na?
na. Ako talaga. Ako talaga. Mapa weekday o weekend, ganitong oras ka na umuwi. Seryoso ka, JM? Hindi mo alam kung bakit? Hindi ba pumasok dyan sa kukote mo na kaya ganitong oras ako umuwi dahil ayoko nakikita ka? Bakit ba kasi tayo nagsasama? Obvious naman na hindi na natin mahal ang isa't isa eh. Ang gulo na nating dalawa! Alam mo sa tuwing umuwi ako, para kung hindi makahinga, nasasakal ako dito. Uy, teka nga. Ikaw ang nagsabi na huwag muna nating sabihin kay Lola, di ba? Kasi nag-aalala ka sa kanya. Kasi sabi mo, baka mapano siya kapag nalaman niyang maghiwalay tayo. Kaya huwag mong palabasin dito na ako lang ang may gusto nito. Sige. Oras na siguro para magsabi tayo ng totoo sa lahat. Oras na para tapusin natin tong malaking kalokohan na to. Para maging totoo na tayo. Siguro nga, mas maganda kung ganun na lang. Parehas na lang tayo nag-aaksaya ng panahon natin. Kaya sige, tama ka. Magpakatotoo na lang tayo ngayon. Hello, Tay. Pwedeng mamaya na tayo mag-usap. Wrong timing eh. Ano? Nasa ospital si Lola? Anong nangyari? Tenga. Sige po. Papunta na ako. Anong nangyari? Nasa ospital daw si Lola Aw eh. Inatake sa puso. Pupuntahan ko lang. Oh, teka, sasama na ako. Sige, tara na. JM, dinalhal kita ng pagkain galing sa baba. Kumain ka na muna. Kaninang umaga ka pa dito. Wala akong ganang kumain eh. Sige na, kumain ka na. Sinabi naman ng doktor na okay na si Lola Aw eh. Hintayin na lang magising. Ano na lang. Kapag nagising na lang siya, saka ako kakain. Sige, ikaw ang bahala. Ilalagay ko na lang dito sa lamesa kapag gusto mo nang kumain. Sige, salamat. Huwag ka na kasi masyadong mag-isip. Magiging okay din si Lola Aw. Sana nga. Nga pala kung gusto mo nang umuwi. Sige, ayos lang. Kaya ko na dito mag-isa. Ayos lang yun. Hindi ko naman kayang iwan ka ng ganito. Dito lang ako. Salamat ha. Buti na lang talaga nandyan ka. Dahil kung hindi, hindi ko rin alam ang gagawin ko eh. Natatakot ako sa pwedeng mangyari kay Lola. Ano ka ba? Huwag kang matakot. Si Lola pa. Alam mo namang parang kalabaw yan. Kahit may edad na, malakas pa ang buto. Kung sa bagay. Saka ayos lang talaga na nandito ako. Siguradong hahanapin din ako niyan kapag nagising siya eh. Oo nga pala. Kilala mo naman si Lola, di ba? Parang ikaw ang totoong apo nun eh, kaysa sa akin. Alam mo ba na parati kanyang hinahanap kapag hindi kita kasama? At hindi ako tinitigilan hanggat hindi kita tinatawagan. Si Lola talaga. Ang hirap iwan eh. Nakahanap ako ng Lola sa kanya, sa totoo lang. Alam mo, uspo muna natin yung paghihiwalay. Sabay muna nating alagaan si Lola Aw. Ayos lang sa'yo? Oo naman. Si Lola Aw yan eh. Kailangan niya tayong dalawa. Kaya magtulungan tayo. Dahil sa kalagayan ni Lola Aw, nagdesisyon kami ni Mariel na sa bahay niya muna kami tumira. Nagkasundo kami na parehas naming aalagaan si Lola Aw at magsasabi ng totoo kapag okay na to. Pero habang tumatagal, napansin ko na parang nagiging okay kami ni Mariel. Hindi kami nagtatalo kahit wala sa harapan namin si Lola.
parang unti-unti na kami nagkakasundo na halos ilang buwang nawala iyon sa amin. Lola, sige na. Kainin mo na to. Ayoko. Yan na naman ang ipapakain mo sa akin. Eh, Nilagang gulay. ito daw Walang kasi... lasa yan. Ito daw kasi yung kailangan mong kainin eh. Bawal lang sa yung mga maalat. Isda na lang. Yung prito, galunggong, yan ang gusto ko. Wala. Bawal pa rin. Mamantika yun. Bawal na naman. Bawal. Bawal. Lahat na lang bawal. Wala naman. Ganun talaga. Para gumaling ka na. Sige. Mamaya na lang. Sige kakainin mo to ha. O nasaan si Mariel? Lumabas lang po saglit. Bumili ng toyo at suka. Ay ka dito. Pinigay mo na ba? Ang alin po? Yung sing-sing. Hindi pa po eh. Bakit hindi pa? Ibigay mo na. Para naman makapunta pa ako sa kasal mo. Alam mo naman pahina ako ng pahina. Aba, apo, huwag kang pakupad-kupad. Hindi yan uso sa pamilya natin. Hindi po kasi ako sigurado kung papayag ba si Miriel na magpakasal sa akin. Bakit naman hindi? Nakikita ko namang mahal na mahal ka rin ni Mariel. Talaga po ba? Oo naman. Hindi ko lang nakikita. Nararamdaman ko pa. Sa katunayan nga niyan Ngayon ko mas lalong nakita yon nung parehas niyo akong inaalagaan. Ang gaan niyo sa pakiramdam. Kaya iho, ayain mo na siyang magpakasal. Tingnan po natin Nandito na ako. Ay, sa wakas, ang maganda kong apo nandito na. Etong si JM, pinapakain na naman ako ng nilagang gulay. Huwag kayong magsumbong dyan. Kasi siya mismo ang nag-utos sa akin yan Para gumaling na po kayo, Lola. At kapag gumaling na kayo, edi mas matagal ka pa naming makakasama. Malay natin, baka maabutan niyo pa po yung magiging apo niyo sa tuhod. Apo? Apo sa tuhod? Oo. Pero syempre, bago yun, pakasalan mo muna ako, no? Naku, itong apo niyo kasi, ang bagal. Ayaw pang mag-propose Iho, ayun naman pala Iha, kapag inaya ka na ba nito magpakasal, papayag ka ba agad? Bakit naman po hindi, La? Ang swerte ko kapag siyang napangasawa ko. Mabait na nga. Masipag pa sa buhay. Hindi ako nito hahayaang magutom. JM, ano bang hinihintay mo dyan? Ayain mo na, sige na. Siyempre pagpaplanuhan ko pa yan. Oo nga po, La. Hayaan na muna natin si JM. Malay natin, may pinaplano na pala yan. Ay nako, siguradong meron yan. Sa ganda mong yan, talagang papakasalan ka nito. At alam mo ba, habang tumatagal paganda ka ng paganda. Ako si Lola talaga. Nahawa ka na kay JM. Ay, nagiging bolero ka na, Lola. Natural beauty lang po yan, La. Tapos gumagamit pa ako ngayon ng white rose papaya soap with vitamin B3. Kaya papaya puti, papaya fast. Aba, parang gusto ko rin yan. Kaya naman pala. Basta, ipangako niyo sa aking dalawa na kahit anong mangyari, hindi niyo bibitawan ang isa't isa. Na kahit mahirap, mamahalin at pipiliin niyo pa rin ang bawat isa. Naiintindihan niyo ba ako? Opo, Lola. Opo. La, aayusin ko lang yung mga lulutuin mamaya, ha? Darating daw po kasi si Tito Rex. Lulutuan ako ng sinigang na baboy. Tulungan na kita.
Ang galing mong umarte kanina. Hindi yun arte. So, totoo yung sinabi mong gusto mo akong pakasalan? O, sige na. Balatan mo na lang kasi yung gabi. Magluluto na ako. Mamaya na lang tayo mag-usap. Sige. Nagpatuloy ang pagkakaayos namin ni Mariel. Nandyan na yung naglalambingan na kami sa harap ni Lola Au, na natural na lang lumalabas. Walang plastikan, walang kunwarian. Dito namin nakita na mas naging masaya si Lola. Pagkalipas lang ng ilang buwan, tuluyan na kaming iniwan ni Lola Au. Pero kahit wala na ito, hindi kami naghiwalay ni Mariel. Sa halip, naging sandalan pa namin ang isa't isa. Hi, Lola. 40 days ka na dyan sa langit, ah. Nga pala, nagdala kami ng paborito mong pagkain. Crispy pata. Feeling ko dadalawin tayo ni Lola sa mga panaginip natin. Sasabihin na kung kailan wala na siya, saka tayo magdadala ng mga ganitong pagkain. Nakamukha nga. Nakakamiss si Lola Au, no? Talagang nakahanap ako sa kanya ng isang lola. Nga pala, gusto ko magpasalamat sa iyo sa pagmamahal na binigay mo sa lola ko. Itinuring mo siyang parang totoong lola mo. At nakita ko naman na itinuring ka din niyang isang totoo nga po. Yun nga eh. Mas mahal ka pa nga yata nung kesa sa akin. Pero alam mo ba, bago siya mawala, nagkakwentuhan muna kami nung wala ka. Sinabi niya sa akin kung gaano kanya kamahal at ka-proud sa'yo. Alam ko naman yun. At ipinagkatiwala kanya sa akin. Ha? Hindi ko alam kung psychic ba si Lola Au o sadyang malakas lang talaga siyang makaramdam. Sabi niya kasi, matagal na daw niyang napapansin na may problema tayo. Nagsimula daw yun nung medyo dumala ang pagdalaw ko sa kanya kasama ka. Tumigil din daw tayo sa pakikipag-usap tungkol sa kasal. At kapag magkasama daw tayo, halata niya na may tension sa ating dalawa. Si Lola talaga. Pero alam mo kung ano ang sinabi niya sa akin na nagpalinaw sa isip ko? Sabi niya, kung kaya pa daw ipaglaban, gawin natin ang lahat para maging maayos ang lahat. Pero kung hindi na, wag na daw pilitin. Magkatuluyan man daw tayo o hindi, gusto niyang makita na parehas tayong maging masaya. Alam mo, sinabi din niya sa akin yan. Kung may problema daw tayo, pag-usapan natin. Akala natin pareho na magagalit sa atin si Lola kapag pinili nating maghiwalay. Pero ang totoo, kahit ano palang mangyari, magiging masaya pa rin siya para sa atin. Ay, nga pala. May binigay pala siya sa akin. Singsing na binigay sa kanya ni Lolo noon na nung inaya siya magpakasal. Sinabi niya na ibigay ko daw sa'yo kapag nag-propose ako. Ito, tingnan mo. Wow, ang ganda. Oo nga eh. Pero sayang hindi mo magagawang suotin. Nagkasama lang naman tayo para kay Lola, di ba? At ngayon wala na siya. Pwede na tayo maghiwalay ng landas. Kaya maraming salamat sa iyo, Mariela. Sa tingin mo, tama si Lola? Na pwede pa natin tong ipaglaban? Kung akong tatanungin mo, oo. Kahit naman toxic tayo sa isa't isa, hindi naman nawala yung pagmamahal ko sa'yo. Ganun din naman ako. Kahit na ganun ang mga nangyari, hindi nawala yung pagmamahal. Feeling ko nga hindi na talaga tumawawala eh. Habang buhay na yun sa puso ko. Ano? Gusto mo pa bang subukan? Kakayanin na kaya natin ngayon? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Sige.
subukan natin sa huling pagkakataon. Muli naming sinubukan ni Mariel na magkaayos. Slowly but surely. At sa bandang huli, nagkabalikan kaming dalawa. After a year, nagdesisyon kaming magpakasal na. Sayang nga lang dahil hindi na yon naabutan ni Lola Au. Pero alam ko na kung nasaan man siya, siguradong masaya ito para sa amin. Naisip ko pa nga na baka hinintay lang muna ni Lola na magkaayos kami ni Mariel bago siya nagpaalam. Na parang sinigurado niya munang parehas kaming masaya bago siya mawala. Sa ngayon, masaya pa rin kaming nagsasama ni Mariel at may isa na rin kaming anak na pinangalanan naming Aurora. Sunod sa pangalan ni Lola Au dahil parang naging utang namin sa kanya kung ano man ang meron kami ngayon. Hanggang dito na lang ang sulat ko, mga idol. Maraming salamat sa inyo. Nagpapasalamat. JM. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.